Bago natin simulan ng chapter 70 ng Kinben Book 6, gusto ko munang i-shoutout ang mga members ng ating exclusive channel para ngayong December 1, 2025. Nagkaroon nga pala ng pagbabago sa mga mababanggit kong pangalan sapagkat iniba ni YouTube ang settings sa YouTube Studio. Imbes na iyong pangalan ng channel ang masasabi ko o makikita roon, ay ang inilagay ni YouTube ay ang username na inilagay ninyo para sa channel ninyo o sa inyong YouTube page. Shoutout kay Christian Dimenso, Ray Colocar, Paul King, J-Boy Pablo, Jeffer Dolar, Noel Lumugdang Jr., Roger Cortez Jr., Albert Bongalo, Norhamin Sultan, CODM Pro, Angelo Torres, John Kim Bichachino, Biko Ilapil, Mark Kevin Hermoso, Eric Lazaro, Pedro Malbas, John Benedict, Sally Guevara, Aaron Katabay, Ronald Esok, Joffril Indiana, Ricky Oliveros, Ner Cordovaloy, Michael Upaw, Aldrin Pedong, Joseph Martires Channel, Bonbon Ibiona, Mark Angelo Vivas, at kay Alitaptap Vlogs. Maraming salamat sa pagme-member ninyo sa ating exclusive channel. Para sa mga gustong mapasama rito, pindutin lang ninyo ang join button na makikita ninyo sa channel o sa video na inyong mapapanood. At makikita ninyo ang pricing na 25 pesos, 49 pesos at 199 pesos. Depende na sa inyong kakayahan. At bilang kapalit noon ay mababasa ninyo ng maaga ang mga chapters ng Kinben Book 6 na aking inia-update tuwing alas 7. Depende sa schedule. Maraming salamat. Kinben Book 6 Chapter 70. Pumasok ang bonus shot ni Ricky mula sa foul na nakuha niya kay Parcon. Ngayon nga ay pinatahimik niya ang Pampanga crowd dahil tabla na nga sa 11 ang score ng dalawang teams. Ang mga kakampi nga ni Ricky ay napakuyom na lang at napangiti dahil sa ginawa ng kanilang ace player. Pambihira ka talaga, Ricky. Mahinang wika na nga lang ni Marlon. Nakakahiya sa kuya mo. Kaya kailangang magkaroon talaga ako ng kwenta bilang kakampi ng kapatid mong ito. Napag-iwanan na ako. Sabi naman ni Marky na mabilis na lumapit kay Mikal. Binubuhay mo na naman kami, Ricky. Pero hindi pwedeng ikaw lang. Matatalo tayo kung ikaw lang ang gagawa niyan. Sabi naman sa sarili ni Ibanez. Si Dre naman ay hindi maiwasang mapakuyom sa ginawa ni Ricky na block. Kaya pinilit niya kaninang isalba ang bola para ibalik sa loob. At gaya ng inaasahan, hindi sinayang ni Ricky ang kanyang pagsalba. Napakuyom tuloy siya at nakaramdam ng kakaibang tuwa. At gaya ng sinabi ng kapatid niyang si Kenneth, sa oras na maging kakampi raw niya si Mendez, ay mas lalo niyang magugustuhan ng basketball. Pagsambot naman nila Serna sa bola, ay marahan siyang napangitin nang harangan siya ni Mendez. Mabilis nga ring tumakbo si Parcon palapit sa kanya at dito na nga nagbigay ito ng screen. Isang switching ang naganap at nang ipasa nila Serna ang bola kay Parcon ay dito na nga nag-ingay ang Pampanga crowd. Bawian mo si Mendez! Sigaw nga nila at dito naman nagkangitian ang dalawang ace player. Umabante nga si Parcon at ginamit niya ang kanyang lakas at braso para siya madikitan ni Mendez. Umabante nga si Parcon at ginamit niya ang kanyang lakas at braso para hindi siya madikitan ni Mendez. Pinasok niya ang loob ng arko at umabante patungo sa basket gamit ang puwersa. Si Ricky naman ay napakuyom dahil talo siya sa pisikalan. Talo-lalo siya kung lalabanan niya ang lakas nito kung kaya wala siyang choice kundi ang umalis sa tabi nito. Magaling ka nga talaga. Hindi ka pumipilit kapag alam mong dehado ka. Sabi naman ni Parcon sa sarili at dito na nga niya diniretso ang basket at tumalon. Isang floater shot ang kanyang pinakawalan dahil sinabayan siya ni Lee na napansin niyang ang taas ng pagtalon. Napangiti rin siya pero hindi nito siya napigilan at ang bola nga ay tumama na sa board at dumiretso sa basket. 11-13 nga ang naging score matapos iyon at sa paglapag ni Parcon ay agad siyang sumigaw sa kanyang mga kasamahan na depensa na. Sa pagsambot naman ni Mendez ay agad siyang hinarangan nila Serna at sa pag-iwas niya rito ay nabigla siya nang narito na si Parcon. Humarang ito sa kanya at hindi nga ito maganda dahil sa pag-atras niya
ay siya naman pagbangga niya sa isa pang kalaban, si Olis. Si Coach Miranda nga ay napangiti na lang dahil mananatiling main focus ng depensa nila si Mendez. Ang bola naman ay hinawakan kaagad ni Ricky at tumalon para ipasa ito, kaso sinupalpal ni Parco ng bola at dumiretso ito papunta sa baba ng sahig. Kasunod nga noon ay ang pagkuha ni Olis dito na nabigla rin dahil humarang kaagad si Sanchez sa kanya na parang determinado kung kaya ipinasa niya ang bola kay Lacerna, at sa paglayo nito ay siya naman paghabol ni Mendez. Dito na nga niya ipinasa ang bola sa kumawalang si Parcon na dumiretso kaagad sa basket at tumalon. Idadakdak niya ang bola, kaso sa pagsabay ni Magbuo ay muli niyang iniiwas ito at pinadaan ng isa niyang palad sa tabi nito para sa isang reverse layup. Ang mga manonood ay napakuyom sa ganda ng air movement ni Parcon, kaso hinataw ni Markeli ng hampas ang bola. Isang block kay Parcon ang ginawa niya at makikita nga ang pagngiti nito. Nawiwili ka na, ace player. Sabi nga ni Liz sa kanyang paglapag, at ang bola naman na tumapon palabas ay bigla na lang hinabol pa ng isang manlalaro na nagpaseryoso na naman sa mga manonood, si Mendez. Tumalon ito palabas ng court at pinalo pabalik sa loob ang bola na agad namang nasambot ni Dre Sanchez, at walang alinlangang ibinato sa side nila dahil naroon na si Ibanez na agad namang hinabol ni Olis. Pagsambot naman ni Ibanez ay siya naman paglampas ni Olis dito. Makikita nga ang pagkislap ng mata ng long hair na guard ng Pampanga at sa paghinto ni Ibanez na siya naman pag-abante niya. Lumampas siya rito at pinalo ang bola nang ilipat ito ng kalaban papunta sa kabilang palad. Nahuli pa rin niya. Sabi nga ni Carlo na napalingon agad sa likuran niya na kung saan ay nakuha na nga ng tuluyan ni Olis ang bola na ikinahinayang ng mga supporters ng Kalapan. Napangiti naman si Coach Miranda. Hindi lang si Mark ang magaling sa team ko. Sabi nga niya, at sa paghabol ni Carlo kay Olis ay bumigla ito ng hinto at talon sa 3-point territory. Tumalon pa rin si Carlo, kaso dito na nga lalong natuwa si Olis dahil sa pagkawala ng bola ay siya naman pag-upo nito sa sahig dahil nilapagan ni Ibanez ang kanyang landing area. Sumilbato nga kaagad ang referee at sumablay naman ang tres ni Olis. Si Carlo naman ay napatingin kay Olis na agad na ring itinayo ni Lacerna. Ito na nga ang ikalawa niyang foul. Humina ka na nga, Ibanez. Sabi nga ni Olis kay Carlo na tila ba kilala niya kung sino ito. Si Carlo naman ay napangiti nang marinig iyon at hindi sinagot ang sinabi ni Olis. Kasabay rin nga noon ay ang marahan niyang pagkuyum at pag-iisip kung saan ba raw niya nakita ang Olis na ito, dahil nang makita niya ito kanina ay tila naging pamilyar ito sa kanya na ngayon lang niya napagtanto. 3 free throws nga ang ginawa ni Olis at pumasok ang lahat ng iyon na ikinatuwa ng kanilang mga supporters. Hindi naman pinalabas ni Coach Isaiah si Carlo sa kabila ng 2 fouls nito. 11-16 nga ang naging score at binawi nga muli ng Pampanga ang momentum. At sa pagsambot nga ni Mendez sa bola ay mabilis na nga niyang iniwasan sila Lacerna, kaso bumigla rin siya ng pasa dahil nakita niya na paparating na sina Olis at Parcon. Ang importante ay hindi siya ang humawak ng bola, sabi nga ni Coach Miranda. Sa pagsambot nga ni Carlo ay agad siyang dinepensahan ni Olis. Makikita na naman nga ang pagngiti nito at dito na nga si Carlo mabilis na umatras para sa buwelo. Kumaliwa siya at bumigla ng pagkanan. Aabante na nga sana siya, kaso nakita niya ang mabilis na paghabol ni Olis sa depensa, kung kaya nasira nito ang kanyang gagawin. Hindi ka na ngayon makakalusot sa akin? Parang dati lang ay basta-basta mo lang ako pinupuntusan. Ano ba ang ginagawa mo sa nakalipas na taon, Carlo Ibanez? Bulalas pa nga ni Olis at si Carlo naman ay dito na nga napatanong. Sino ka? Wala akong maalala na nakalaban na kita. Napangiti si Olis. Hindi mo talaga ako maaalala dahil malaki na ang improvement ko. Kasunod nga noon ay ang pag-iwas ni Carlo sa bola mula sa kanya, kaso basang-basa raw niya ang gagawin nito kung kaya't nagwala ang crowd nang maagaw ni Olis ang bola. Isang steal mula kay Olis ang nangyari at sa pag-abante niya ay napangiti pa siya sa paglitaw ni Mendez.
Mabilis niyang ipinasa kay Lacerna ang bola at sa pagsambot nito ay siya naman pagbato nito sa lumampas na si Parcon na hinabol ni Sanchez. Bumigla nga ng hinto si Parcon sa 3-point area at sa pagtalo ni Sanchez ay iniwasan lang niya ito at binigla ng abante. Dumiretso na nga si Mark sa basket at dito na nga napatayo ang mga manonood dahil sa pagtalo niya ay siya naman pagsabay ni Sanchez. Isang dunk na naging reverse layup ang ginawa ni Parcon at sa pagpalo ni Sanchez sa bola ay sa braso ng kalaban ito tumama. Sumilbato na nga ang referee at kasunod noon ay ang paglapag ni Parcon at Sanchez na kapwa nagdidilim ang paningin. Makikita naman ang bola na nahulog mula sa itaas dahil hindi ito pumasok sa basket. Mamaya sa last quarter mo makikita Isaiah Cervantes ang buong game plan na ginawa namin para ilampaso ang team mo. Natatawang wika na nga lang ni Coach Miranda na napakuyong pa ng kamao na tila may kasamang gigil sa kalaban niyang team ngayon. Puro fouls na ang player ko Mape-penalty ka agad kami ngayong quarter na ito. Ito ba ang plano ng kalaban? Tanong naman ni Isaiah sa sarili na napatingin din sandali sa bench ng Pampanga. Pumasok nga ang dalawang free throws si Parcon na naging dahilan upang mapatawag na nga ang kalapan ng timeout. Nilista na nga rin ng assistant niyang si Felix ang ginagawa ng Pampanga para magawa nila ng paraan. Naroon na nga ang Parcon's offense, double-triple defense kay Mendez, ang fouls at ang tahimik na playmaking nila Serna. 18-11 nga ang score at masayang nagbalikan ng mga players ng Pampanga sa bench nila. Si Coach Miranda naman ay maririnig na naman ang pagtawa na parang isang mangkukulam at napailing na nga lang si Mark na umupo. Magaling ang ginawa ninyo, pero iibahin na natin ang gameplay natin after ng timeout na ito. Sabi nga niya at napatingin siya kay Mark na papaupuin na niya upang pagpahingahin. Kasabay nga nito ay ang pagtingin niya sa backup nitong nakasuot pa ng sombrero. Di, pagpahingahin mo muna si Mark. Ikaw na ang pumasok. At Benji at Billy, ngayon ay kayo naman ang bahalang magmando ng opensa. Ipapakita natin sa kalapan kung gaano kalakas ang bawat isa sa inyo. Sabi pa nga ng coach ng Pampanga at napatango naman ang kanyang mga players. Napatingin nga rin siya sa dalawang big man at ang rebounding at depensa sa basket pa rin ng kanyang gameplay para sa mga ito. Habang umiinom naman ng tubig si Parcon ay napasulyap nga siya sa kanyang coach, sa kanyang ina. Alam na kasi niya ang hugot nito kung bakit may galit ito sa Calapan City nang mapanood nito ang team na ito sa Mima Europa League. Nakaraan na yun. Matanda na kayo para magalit sa ex ninyo. Hindi na kayo bata. Natatawang sabi na nga lang ni Mark Parcon sa kanyang ina. Alam ko, pero dahil may basketball team siya sa Maharlika, dapat ay hindi niya tayo matalo. Napailing naman si Mark Parcon. Baka nga kinalimutan ka na noon. Uso na pala ang ghosting noong unang panahon. Pabirong wika pa nga ni Mark at sinamaan siya ng tingin ng kanyang ina. Pero ayos na rin ito. Ang basketball ay basketball. Sabi na nga lang ni Mark sa sarili na napasulyap na lang sa kabilang bench. Natutuwa siya kay Mendez pero dahil team player siya kung kaya hindi raw siya makikipagkompetensya rito. Bagkus ay maglalaro lang siya base sa pwede niyang gawin kapag nasa kanya ang bola. Sumilbato na nga ang referee at napaseryoso na lang si Isaiah nang wala si Parcon sa lineup ng kalaban. Ang kanyang defensive play para kay Parcon ay tila hindi raw nila magagawa. At napansin pa nga niya ang pagsulyap sa kanya ng coach ng Pampanga na parang may talim at gigil. Magaling, mukhang alam ko na. Sabi na nga lang ni Isaiah sa sarili at nang mapatingin siya sa kanya mga players, ay dito na nga siya nagsalita. Wala si Parcon, kaya advantage ito sa inyo. Pero mag-ingat kayo sa fouls, penalty na tayo. Sabi nga niya at napatango naman ang kanya mga players. Sa Calapan nga ang bola at seryosong napatingin naman si Larry Dizon na pumalit kay Carlo sa ipinalit ng kalaban kay Parcon. May apelyidong Evangelista iyon at kung pagmamasdan ay parang wala itong datingan. Sa nakalipas nga nilang pag-aaral sa galawan ng Pampanga ay parang wala naman itong nagiging playing time kundi ang garbage time. Pinasok na nila si D. Evangelista. Hindi nila pwedeng maliitin ang isang iyan. Maganda ang laro niyan kapag malakas na timang kalaban. Para bang secret weapon na hindi.
Sabi naman ni Knight Abad na napatingin na lang sa bench ng Pampanga dahil parang iba raw ang galawan ngayon ng mga strats ng mga ito. Talagang pinaghandaan at pinag-isipan. Sa pagdating nga ni Mendez sa side nila, ay seryoso niyang tiningnan sila Serna at binigla niya ng pagkaliwa ito. Kasunod nga noon ay ang pagtalikod niya at pag-ikot pa kanan na nagpaseryoso sa mga manonood dahil isang spin move crossover iyon at sa pag-abante niya ay bigla na lang siyang bumangga sa isang nakatayong player ng kalaban sa kanyang daraanan, si D. Evangelista. Natumba nga sila pareho at doon na nga napasilbato ang referee na sumuntok pa sa hangin sa direksyon ng Pampangas Basket na kinaseryoso ng Calapan City team. Sa mga gustong bumili ng advanced chapters, mag-PM lang kayo sa makikita ninyo sa screen. 10 pesos per chapter at minimum of 5 chapters ang pwede ninyong bilhin.